ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kami dire sa Kamamanan, di mi kapabok dati. Pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City, gibaha, ubay-ubay kasakyanan ng lutaw, ubang mga balay, gilunupan. Articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Gibalik sa impeachment court ngadto sa House of Representatives sa boto nga 18-5. Otoridad nagbahad nga mag-atubang og patong-patong nga kaso ang mga malambigit sa pagpangbugaw ug pagpangabuso sa mga bata online. Voter registration karong Hulyo alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections madayon sumala sa COMELEC. Good hygiene ug sanitation sama sa paghugas og kamot ug paggamit og alkohol pipila sa pamaagi aron makalikay sa Mpox. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Dakong baha ang miigo sa nagkadayang lugar sa Cagayan de Oro City, epekto sa kusog nga ulan nga nasinati sa syudad kagabi. Pipila ka mga residente apektado, lakip mga sakyanan na anod sa pagbaha. Atong sado ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, sa kakusog sa ulan, naghatod kini og flash flood ngadto sa pipila ka barangay dinhi sa Cagayan de Oro City, lakip na sa barangay Kamamanan. Gani gawa sa mga residente, mga motorista apektado sab sa pagbaha. Aniya ang ako report. Kami dire sa Kamamanan, di mi kapabok dati. Dakong bulog sa tubig baha nga misubay na sa kadalanan. Ingon ani ang naabtan sa video uploader nga si John Ray Tumanda pasado alas 5 sa hapon adlaw Martes sa crossing Bulonsore sa barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Resulta kini sa sagunsong pagbunog sa kusog nga ulan sa syudad. Sa video, kita ang dakong epekto sa baha. Natanggong ang mga motorista, lakip sa apektado ang mga residente duol sa lugar. Kita pa ang usa ka motorela nga daw naanod na ug nabangga sa usa ka multicab. Sa laing video sab nga kuha ni Explore Ricky, kita kining usa ka pampasaherong jeep nga puno sa mga pasahero nga nalubog na sa tubig baha sa barangay Kamamanan gihapon. Taod-taod ang maong jeep, hinay-hinay nang naanod sa baha ug hinay-hinay nga nakaatras tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Sa kuwang hulagway sab ni Fernel Advincula, kita kining usa ka van ug SUV nga sakyanan nga daw naglutaw na sa ilang parking area tungod sa kataas sa tubig baha nga miigo sa ilang compound sa barangay Kamamanan. Human mataho ang flash flood sa barangay Kamamanan ug sentrong bahin sa syudad. Gilayong nag-deploy ang City Disaster Risk Reduction Management Department kun CDRRMD ug mga personel sa nagkadiyang lugar nga apektado sa baha. Gipahikling ang mga ana sa low-lying areas. Hinoon sa susamang gabi, dali rasab ni hubas ang baha ug nakabalik ang mga residente sa ilang mga lugar. Maton sa LGU, padayon sila sa pagsuta sa kinatibuk-ang danyos nga natala sa maong pagbaha. Wala pa gani may taas ang tubig, tuan na sila naghulat, nagbantay na sila kung kinsay ang ngayong tagaan o higayon sa pagtabang. Nga mismo sa mga tao makakita sa ila, aduna na paglaom nga naaday gobyerno nga ilang malauman, naaday gobyerno nga wala sila talikdi o biyai. Samtang, amo sab na abtan ang mga personel sa CDRRMD nga pinaspasay nga ng limpyo sa barangay Kamamanan covered court. Tungod sa taas nga level sa tubig baha nga nasinati sa mga residente dinhi sa barangay Kamamanan, nagkadaiyang diskarte ang ilang gihimo sama na lamang ni ining pagpatong ni ining motorsiklo. Aron malikayan nga malubog kini sa tubig baha, kini ang usa sa ilang gihimo aron maluwas kining usa sa ilang mga kabtangan. Gani karon mga kapuso, ako ipakita ang sitwasyon dinhiya. Ang mga personahe sa Oro Rescue 911 pati barangay nagtinabangay na aron malimpyo ang covered court dinhiya nga napuno sa lapok nga hatod sa dakong baha nga nasinati dinhing lugar. Ang mga apektadong residente sa barangay Kamamanan ihaisab sa pagpaningkamot sa paglimas sa mga nabiling lapok ug basura nga nanulod na sa kabalayan nga nabahaan. Nawa karon no, puno mis basura diri. Nayon ta nahinabang na moabot diri sa amo kay
Wala may kaon dire. Nag-uol mintawon kay ang mga gamit, ang mama kay nasa silong. And then, nagsigimig inampo diri kahapon kay gasaka gyud siya kasaka ng blue sa school. Doon na gyud na siya mahurot. Sara, sa kasamtangan, nagpadayon ang ginahimong assessment sa City Disaster Risk Reduction Management Department sa LGU sa kinatibuk-ang danyos nga natala sa syudad tungod sa pagbaha. Gani karon, wala na'y ulan na sinati ang syudad. Apan pahimangno sa LGU nga magpinantayon gyapon sa lakat sa panahon o kung magdaot ang panahon o kinahanglan muhikling gilayon. Sara. Okay, mag-amping mo diha ug daghang salamat, Cyril Chavez. Upat ka balay ang nasunog human miulbo ang kalayo sa Davao City. Sa tala sa Davao City Fire District, duha ka balay ang nahurot ug kaugdaw. Samtang duha ang partially damaged ato sa sunog kaganina buntag sa barangay 76-A Bukana sa Davao City. Ang mga apektadong pamilya pipila ra ka gamit ang nasalbar. Ginasuta pa ang ihap sa mga apektado sa sunog. Gihatagan na sabog pasiunang tabang ang mga nasunugan kinsa mibakwit sa gym. Parayon pang ginaimbestigahan sa kabumberuhan ang hinungdan sa sunog. Gibalik na sa Senate Impeachment Court ang Articles of Impeachment batok kang Vice President Sara Duterte ngadto sa House of Representatives. Atong saro ng detalye ini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, 18 ka Senator Judges ang mipabor nga ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara, samtang 5 ang misupak. 23 ka senador sa 19th Congress ang nag-convene kagahapon isip impeachment court. Kalabot sa reklamo batok kang Vice President Sara Duterte sa pagpanguna ni Senate President Francis Cheese Escudero isip presiding officer. Apanalangan ang pagpanumpa sa mga senador human gitugutan nga maka-privilege speech si Senador Ronald Bato de la Rosa, kaalyado ni VP Sara, nga nagkanayong ibasura ang Articles of Impeachment batok sa bise tungod nakalapas matud pa sa 1-year ban ang impeachment complaint kag ipasangat sa House of Representatives ug gi-question ang jurisdiction ingon man authority sa 20th Congress sa mong impeachment. Gisupakan kini ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel Jr. kay wala daw labot sa agenda ang privilege speech ni De La Rosa ug dunay nasabutan nga schedule. Pero misugot ra si Pimentel nga maka-speech ang senador. Gisigundahan sab kini ni Senator Christopher Bongo. Hinuon giamyandahan na lang ni Senator Alan Peter Cayetano ang motion nga i-remand o ibalik na lang ang impeachment case sa Kamara kay wanay oras aron debatehan kini. Sa maong amended motion, gipaklaro sa Senado ngadto sa Kamara ang legalidad sa Articles of Impeachment apan wala daw kini nagpasabot nga gidismiss na ang kaso. 18 ka Senator Judges ang pabor, 5 ang misupak. Out dismissing or nor terminating the case until such time that the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. The motion of Senator Cayetano is carried. Sa lantaw sa usa ka political analyst, sa pagbalik sa Articles of Impeachment kadto sa Kamara, wala na husay sa Senado ang issue sa constitutionality sa maong kaso batok sa Vice Presidente. Unfortunately, they did not settle the issue kasi binalik lang nila, no? I think ang tingin nila they are not in the right position, no, and in the right time, no, to discuss it, no, kasi meron pang kaso sa Supreme Court, so they remanded it back to the dun sa nag-file. Kahinumdumaan nga nag-file si VP Sara og petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema nitong February 18 aron ipaundang ang kaso batok kaniya tungod misupak matud pa kini sa 1-year bar rule ilawom sa konstitusyon nga nag-ingong dili dapat mulapas sa usa ka impeachment proceeding batok sa usa ka opisyal sa sobra sa usa ka higayon sulod sa usa ka tuig. Duna matud pa daw kinahanglan klaruhon o galing mulahos gyud kini sa 20th Congress. Kung 20th Congress ba, is it proper na the complaint is coming from the 19th Congress and then 20th Congress yung magta-trial? Pero kung 20th Congress na, magfa-file ba tayo ulit ng bagong impeachment or itutuloy lang natin ito? Dugang ni Beleno, wala pa'y kasiguruduhan sa karon kung maduso ba ang impeachment trial o dili. Apan o galing mahinayon, sumala ni Beleno, magdaog ra sa numero. Sara, karong adlaw si Attorney Israelito Torion nag-file po ng supplemental petition sa Supreme Court kini aron ideklara
nga null and void o ipawalay bili ang articles of impeachment kag ipasaka bato kang Vice President Sara Duterte kay wala matud pa niini na tuman o nasunod ang constitutional requirements sa verification o kining proper initiation sa impeachment proceedings. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Gikumpirma sa Office of the Vice President nga nadawat na nila ang writ of summons nga gi-issue sa Senate Impeachment Court. Alas 11:05 kaganina buntag, dihang nadawat na sa OVP ang writ of summons sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hatagan si VP Sara og napulo ka adlaw aron motubag sa Articles of Impeachment. Humaniana, 5 ka adlaw sabag ihatag sa prosecution nga muhatag og tubag. Martes sa hapon dihang nag-convene ang Senate Impeachment Court nga mo'y mutaral sa impeachment case sa Bise. 18 sa 23 ka mga senador ang miuyon nga i-remand o ibalik sa House of Representatives ang impeachment case. Apan wala kini nagpasabot nga dismissed na kini. Adlong Martes sab dihang nagpahibalo ang OVP nga mobiyahe padulong sa Kuala Lumpur, Malaysia si VP Sara alang sa personal trip kauban ang iyang pamilya. Nakataktag sab siya nga mutambong sa Independence Day celebration ug OVP program consultation kauban ng Overseas Filipino Workers ugma June 12. Nanawagan si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga nahimong biktima sa mga drug addict ug miyembro sa New People's Army nga mutingog na. Sa opisyal nga pahayag nga gipagula ni Congressman Pulong, panahon na matud pa nga mutingog ug ibutyag ang pagpangabuso ug pagpangilad sa mga kriminal ug rebeldeng grupo nga padayon matud pa nga nagadaot sa katilingban. Usa matud pa ka teroristang organisasyon ng NPA ug dili sila biktima. Inay makigbisog alang sa kalinaw, nagapanghadlok ug nagapangilkil matud pa sila sa mga komunidad. Ang laban kontra ilegal nga droga ug NPA, laban matud pa alang sa kaugmaon sa mga anak ug seguridad sa nasod. Agig suporta sa barugana ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, giawhag niya ang matag Pilipinong biktima sa NPA ug mga adik nga mutingog. Lauman matud pa nga paminawon, protektahan, hatagan ug aksyon ug pakigbisugan nga ang Pilipinas mahimong gawasnon sa droga, kahadlok ug terorismo. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagbahad ang mga otoridad nga mag-atubang gayud ug bugat nga silot ang mga malambigit sa pagpangbugaw ug pagpangabuso sa mga bata online. Kinihuman nakatala na og 7 ka kaso sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials sa Davao Region karong 2025. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ang nakapait ni kay mga kabanay lang ang nagabugaw sa mga batang biktima online. Ang mas nakapait pa, mga ginikanan pa sa mga biktima. Karong tuiga lang sumala sa datos anana sa 11 ka mga bata ang na-rescue sa mga otoridad. Sa datos sa DSWD-11, dunanay 7 ka mga kaso sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials, o sa XCSAM sa Davao Region. Sa unang 6 ka bulan pa lang sa 2025, diin 11 ka mga batang biktima ang malampusong na rescue sa mga otoridad. Mas taas kini kung itandi sa 4 ka kaso ni adtong 2024. Arestado na ang tanang suspect nga maoy nagabugaw sa mga bata online. Apan ang kapait kay mga kabanay lang, lakip mismong mga ginikanan, mao'y suspect sa online nga pagpangabuso sa mga bata. Sa disclosure sa ato ang mga victims, i-start nga ang mama is nalang yung mga kachat nga foreigners. So different foreigners, then after ato siguro naka-met siya o kanang parokyano, offer na i-demand. So kato siya ang nahitabo, then it pays one man, no? Atong ginaingon diha nga easy money and medyo dako-dako gyud ang ilahang kita when it comes to kaning mga explicit materials, pornographic, especially kung naga-live stream mismo ang bata. Ginahimo kini sa mga suspect online, pinaagi sa gadgets ug social media apps ug platforms aron nga makamugna ug makadistribute og mga malaway nga materyales gamit ang mga minor de edad. Dili pa masuta kung unsa kahalapad na ang maong matang sa pagpangabuso dinhi sa Davao Region. Sanglit palisuray matud pa ang pagdetect
tungod kay kulang ang kapasidad sama sa digital equipment aron nga ma-monitor sa mga otoridad ang online activities. Gani, nahibalaan lang ang kaso sa Lupon, Davao Oriental ning Bag-ulang tungod sa aktibong koordinasyon sa Cybercrime Authority sa laing nasod. Diri sa Region 11, ang online sexual abuse and exploitation of children is not popular. No, dili tanan ginikanan, even schools or even as government officials, we are not fully aware of how the crime is committed, including of course sa child sexual abuse and exploitation materials. Ang mga suspect mag-atubang gayud og bugat nga mga kaso sama sa qualified human trafficking, anti-usaek sisaim law o child abuse. Ang DSWD nagpahimangno sab sa mga ginikanan nga i-monitor ang paggamit og social media sa mga bata. Awareness sa community to include the parents kay para mabantayan nato ginaunsa kay dili ta makahibalo nga asa na ba nga mga sites nagasulod ang mga bata. So kinahanglan kabalo ta, aware ta og unsa na mga activity nila. Sara ta ng mga bata nga rescue hipelahom sa psychosocial first aid ug mga intervention alang silang recovery ug sa karon anaa sila sa pangangalaga ug kustodiya sa Provincial Social Welfare Development Office ug DSWD's facility sa mga probinsya sa Davao Region. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Mipaklaro ang Department of Health Region 11 nga dili airborne ang pamaagi nga makatakod ang sakit nga Mpox. Skin-to-skin close contact ang mode of transmission niini. Busa ngayon matud pa nga mag-practice og good hygiene and sanitation, ilabi na ang makanunayong paghugas og gamot ug pag-sanitize gamit ang alcohol. Ato ibalik si Argil Relator. Kamatikdan ang pagdaghan sa namalit og face mask human pipila ka LGUs gawas sa Davao City ang nagpagawas og kamanduan labot sa mandatory nga pagsuot og face mask sa pampublikong lugar aron makalikay nga mataptan sa Mpox. Pipila sa simptomas niini ang kalintura, pagsakit sa ulo, pagsakit sa lawas, pirmi kapuyon ug lusay. Kung nakasinati ka sa maong mga simptomas, mas maayo mag-isolate gilayon ug magpakonsulta sa doktor. Posibleng matakdan ang non-infected person kung nakagamit siya sa bed linens, sanina, utensils o bath towels sa usa ka pasyente. Apan ipaklaro ang DOH-11 labot sa mode of transmission sa maong sakit. Mpox is not respiratory. Meaning to say, hindi siya airborne. What's the use of the face mask? The mode of transmission of Mpox is skin-to-skin close contact. Dunasay ginatawag nga droplet infection. Apan mahitabo lang kini kung mag-ubo o hatching ang positibong kaso sa Mpox. Dunay tsansa nga mulagpot ang iyang laway sa laing tao. Ang tambag sa Health Authority, ligayan ang pag-adto sa mga lugar nga daghang tao o dili maayo ang ventilation. Sumala sa DOH, tanan pwedeng mataptan sa Mpox. Busa mas maayo matud pa nga maglikay og skin-to-skin contact sa taong dunay rashes. Likayan ang pag-share og personal items ug makanunayong paghugas og kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon. Sigurohon nga masabunan ang mga tunga sa mga tudlo, lakip ang kuko. Gawas sa paghugas, mag-sanitize sab og kamot gamit ang 70% nga alcohol. Pinaka-common na to, even during the COVID, kinahanglan you have to wash your hand every now and then. Kung mag-wash ka hand, dapat at least 20 seconds doing the magkanta kag happy birthday or what. Sa karon, wala matud pay angay ikabalaka ang katawhan kalabot sa pagtala sa mga positibong kaso sa Mpox sa Davao City. Kinitungod kay Clad 2 o less serious nga klase sa Mpox ang anaa karon sa Pilipinas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gibuksan na ang HIV treatment hub sa Cagayan de Oro City Health Office.
Abli na sa publiko ang bagong natapos nga Nurturing Emphatic Support and Treatment kon Nest Wellness Hub kausa ka HIV treatment hub nga nahimutang sa Cagayan de Oro City Health Office. Sumala sa CHO, pinaagi sa maong hub ilang gilauman nga mas mulapad pa ang pag-edukar sa katawhan kabahin sa HIV/AIDS ug malikayan ang stigma ug diskriminasyon batok sa mga taong nataptan sa maong sakit. Pinaagi sa Wellness Hub, mamahimo kining one-stop shop para sa HIV prevention ug treatment services. Ang maong Nest Wellness Hub aprobado na sa Department of Health 10 is a primary HIV treatment hub sa syudad. Sa datos sa DOH, ikawalo ang Northern Mindanao sa 18 ka rehiyon sa nasod nga dunay pinakadaghang newly diagnosed HIV cases sa bulan sa Enero kutob Marso 2025 nga ana sa 178. Sa mga nagapangita og trabaho, sobra 2,000 ka bakanteng trabaho ang ihanyag sa mga local ug overseas employer ugma June 12 ato sa job fair sa Department of Labor and Employment 11 sa Davao City. Doon na say trabahong naghulat alang sa mga high school ug senior high school graduates. Ani report ni Argio Relator. 2,453 ka mga bakanteng trabaho ang ihanyag sa ipahigayon nga job fair sa Dole 11 sa mismong araw ng kalayaan karong June 12 sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City. 19 ka local employers ang musalmot nga muhanyag og hapit 1,400 ka trabaho o dunasay 5 ka overseas employers nga muhanyag og sobra libo sab ka bakanteng trabaho abroad. Ang inahanglan jud nga daghan pa tay masulod or ma-absorb sa ato mga employers. Considering ang ato ang vacancies, numbers of 2,453. Pinaka ginapangita sa employers ang buot na trabaho, isip customer support staff o service representatives sa business process outsourcing o BPO, cashiers o tellers, customer service assistants, bagger, service crew, heavy equipment mechanic o driver, hydraulic mechanic, production workers ug civil engineering positions. Samtang lakip sa mga ginapangita sa overseas, mao ang branch manager, waiter, welder, registered nurse ug security guard nga buot magtrabaho sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Croatia ug Japan. Dunay bakanteng trabaho alang sa high school ug senior high school graduates. We have a total of around 886 ka job vacancies, no? This is composed of around 32 ka occupations for our senior high. Dunasay pahigayon nya kadiwa ng Pangulo, diin dunay 30 sellers gikan sa 10 Farmers Association. Makadawat ang matag seller o financial assistance pinaagi sa tupad. If you would ask that if we have some payouts this coming June 12, wala na. Kay appeal pa man ta sa election ban. Until June 12 man ang election ban. Magbuntar sab og one-stop shop alang sa government services. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.